Okay, at pag-usapan natin ngayon, pang-apat sa serye, no? Ito yung pang-apat sa serye ng ating pag-aaral in the book of Acts, no? Nasa Acts 2, 42 to 47. No? Ang title ay, let's read together, Signs of a Healthy Faith Community. Sa madaling salita, Signs of a Healthy Church. Okay? Dahil after the Pentecost, the church was born. Okay? So, pagkatapos ng Pentecostes, ipinanganak ang Iglesia. At ang Iglesia ay ipinanganak ng banal na Espiritu. No? The church was born through the work of the Holy Spirit. As how Jesus was conceived by the Holy Spirit. Tama po ba? The same thing, the church was conceived by the Holy Spirit and born by the Holy Spirit. Sabay-sabay. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa tuturo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalagang ginagawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Verse 44. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Huling talata. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulutan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Okay? Alam niyo po, mayroong maling konsepto. Ang maling konsepto tungkol sa iglesia, kapag marami, malusog. That's a wrong concept. Ang kalusugan ng iglesia ay hindi nakabatay sa dami. Okay? Kundi sa uri. Sabihin natin, Amen. Ang iglesia, hindi nakabatay ang kanyang kalakasan sa dami, kundi sa kanyang uri. Alam niyo po, kapag ang Diyos ang lumikha, laging maganda. Can you say amen to that? Tingnan mo yung katabi mo. Maniwala ka, gwapo yan. Maniwala ka, maganda yan. Lahat ng likha ng Diyos ay maganda. Amen po ba? God's creation is always good. No? In Genesis, no, the praise God saw that it was good or very good was mentioned 5 times. No? 5 beses niya binanggit, no? In Genesis 1:10, 1:12, 1:18, 1:25, tapos pagdating sa 1:31, sabi niya, very good. Basahin nga natin ulit. Samahan niyo ako. Sabay-sabay. Let's read. The land produced vegetation, all sorts of seed-bearing plants, and trees with seed-bearing fruit. Their seed produced plants and trees of the same kind, and God saw that it was good. Sabi niya ganun, it was good. Verse 18. Sige, yung yellow letters na lang basahin natin. God saw that it was good. Verse 25. God saw that it was good. Verse 31. It was very good. Paglikha ng Diyos, laging good or very good. Amen po ba? Basta Diyos lumikha, laging good or very good. Nung una kami nakita ni Brother Mark at nagkonsult siya sa akin about the church. Sabi ko, church talaga hindi malikha ng tao. Hindi yung nagkasundo tayo, magkasama, yun ay church na. Hindi. Kaya masiguro natin na ito ang nais ng Diyos. Pag ang Diyos ang lumikha, laging mabuti.
Okay? Because church is created by God, not by men. Tama po ba? No? At hindi rin pwedeng ang kinin ng tao, ang iglesia. Diba? Dahil yung konsepto na kung sino lumikha, siya may karapatan. Amen? So, ang Diyos ang lumikha ng church, ang Diyos ang may karapatan sa church. Amen po ba? Indeed, all of God's creation are good or very good, including the church. No, the church is created by God through the mighty work of the Holy Spirit. Kaya nga po tayo nagsisimula lagi, no? We always starts with, no? Lagi tayo nagsisimula sa pananalangin at pag-aayuno. No? Paano ipinaglilihi ang iglesia? No? Paano ipinaglilihi ang iglesia? No? Again, ang iglesia ipinaglilihi sa pamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Can you say amen? Amen. Kasi wala naman tayong kinalaman. Hello? Wala tayong kinalaman sa paglikha ng iglesia. Yes, God is using us as instrument. We are just instruments. Tama po ba? No? Kahit wala si Pastor Freddy, lilikha siya ng iglesia. Can you say amen? Amen. Kahit wala ang sino man sa atin, ang Diyos ay lilikha ng iglesia. Amen po ba? Amen. Sabi nga niya, kung ayaw mo, yung bato gagamitin niya eh. Di po ba? Diba? At kapag ang Diyos ang lumikha, laging maganda. Amen po ba? Pag Diyos ang lumikha, laging mabuti. Minsan pa sabi niya, napakabuti. Very good. Luke did not use the word good or very good, no, to describe the church. Hindi niya ginamit yun. No? Si Lucas na sumulat ng gawa, hindi niya binanggit yung salitang good or very good. No? Kundi in-express niya ito. No? Kasi ito, Acts 2, 42 to 47, summary report. Kumbaga, yung Pentecost event, hanggang dun sa verse 42, napakahabang panahon yun. Hindi yun kinabukasan. Marami yan. Mga siguro, baka isang taon lang yan. Isang taon na. No? Isang taon na yung church, o 2 years old na yung church. Pamagal na yung church. Yung church ay tumagal na 2 taon, 3 taon. No? At talagang regular na yung kanyang mga activities. Okay? At sa kanyang summary report, no? Kasi dito sa Book of Acts, may 3 summary report si Luke, no? Parang yung mga presidente natin, yung SONA, State of the Nation Address. Parang ganito. Meron siyang summary report ng church. No? Ito yung pinakaunahan. At paano niya describe yung church? No? Luke described the church, no, created by the Holy Spirit as a healthy community of faith. No? Hindi pa siya minamanipulate ng tao. No? Wala pang manipulation ng tao. Yung Holy Spirit pa yung talagang kumikilos doon sa unang church. No? And a community that the modern church or churches like us, no, worth imitating. Kaya kung meron tayong gustong gayahin na iglesia, ito yung church in Acts chapter 2. Wala nang iba pang church na dapat natin gayahin kundi church na sa Acts chapter 2, 42 to 47. Can you say amen to that? Amen. No? Bakit? Kasi likha ng banal na Espiritu, no? This Spirit-created community of faith is good and beautiful. No? Napakaganda. Dahil, number 1, tingnan natin ito. Number 1, let's read together. Deepening in the Word of God. Sila yung lumalalim sa salita ng Diyos. Alam niyo po, marami ng church ngayon. Minsan hindi na nababanggit ang salita ng Diyos. Inspirational talk na. Minsan parang ang dating ng pastor nagne-networking na. Wala na yung salita ng Diyos. Dapat ang iglesyang malusog,
ay iglesyang lumalalim sa salita ng Diyos. Let's say amen. At si Pastor Ferdy, hindi na nagpe-preach sa Word of God, huwag na kayo makinig sa kanya. At si Pastor Ferdy, hindi na in-explain ang salita ng Diyos, huwag nyo na siya pakinggan. Pero habang ipinapangaral ang salita ng Diyos sa iglesyang ito, patuloy tayong makinig dahil dito tayo lalalim sa kanyang mga salita. At ang paglago, nagsisimula sa paglalim. Okay? Parang puno. Pag ang puno hindi lumalim ang ugat, hindi siya tataas. Ang punong tumataas ay yung lumalalim muna ang kanyang mga ugat. Amen po ba? Kaya mahalaga na tayo lumalim sa salita ng Diyos. At itong unang iglesia, nakita natin, itinalaga nila ang sarili sa paglalim sa salita ng Diyos. Basahin natin, Acts chapter 2, verse 42. Let's read again together. Inlaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at nasabi doon, matuto sa turo ng mga apostol. No? They devote themselves, no, in the teaching of the apostles. English niya, ganito sabi, verse 42, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching. No? Saan nila dinevote yung sarili nila? Saan nila itinalagay yung sarili nila? Turo ng apostol. May halaga ba yun sa church? Na ang church ay magtalaga ng kanyang sarili sa turo ng mga apostol. Alam nyo, in the earliest life of the church, walang available written scripture na New Testament. Ang hawak pa lang nila noon ay Old Testament. Kaya nga yung unang preaching, nag-preach si Peter, ang kinote niya, Old Testament. Nag-share si Philip sa eunuch, ang gamit niya, Isaiah. Gospel, nag-share niya ng gospel, pero from the book of Isaiah. Diba? Si Stephen nangaral, nung binato siya hanggang mamatay, ang gamit niya, nagkukunti siya in the Old Testament. Kasi wala nga New Testament during that time. And the emphasis in the Old Testament is obedience to the law. Tama po ba? Pag lagi kang nagbabasa ng lumang tipan, ito yung binabanggit lagi na laging sundin ang kautusan. Laging kautusan, kautusan, kautusan. Okay? Kaya nga ang mga Hudyo, no? Mga Hudyo, ang kautusan ay number 1 sa kanila. Di ba? Nilalagay sa hamba. Di ba? Nilalagay sa hamba. Nilalagay sa noo, yung box na itim. Ang laman nun, kautusan. Nilalagay dito sa braso. Kautusan. Napakalaga sa kanila ang kautusan. Therefore, from whom will the church learn Jesus' teaching about salvation through grace by faith? Saan nila matututunan yun? Kung ang hawak lang nilang kasulatan ay lumang tipan. Kaya nga, kailangan nilang makinig sa mga apostol. That's the reason. Basahin ulit natin. Yung kulay dito lang. Okay. Sabay-sabay. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching. The apostles' teachings were Jesus' teachings. Amen? Ano ang turo ng mga apostol? Turo ni Jesus. Kasi parang ganito yan no? Upamuli ako ng mga actor dito. Kunwari siya si Jesus. Okay? Pagkatapos, ito naman isa sa mga alagad. Isa sa apostol. Pero hindi si Judas. Namakaya si Judas. Okay? hindi si Judas. Okay? Kunwari siya si Pedro. Okay? Pasukit ko si Jesus, harap ka pastor, tinuruan niya si Pedro. Diba? Tinuruan niya si Pedro. Kaya ito yung church na sa likod ni Pedro. Siya naman ang magtuturo sa church, harap ka. Pag hindi mangyari yun, hindi masusunod ang mga aral at turo ni Jesus. Intindihan natin? Sino papakinggan? Iba? Hindi. Ang papakinggan yung mga tinuruan ni Jesus. Yung mga apostol tinuruan ni Jesus,
may karapatan silang magturo sa iglesia. Pag hindi na ganito ang pattern, halimbawa, si Jesus, biglang lumabas na kakuloy. Please na! Naintindihan natin? Dapat, si Jesus, turo ng mga apostol, pakinggan ng iglesia. Hindi ka malilinis. Amen? Amen. Amen. Palakpak natin yung mga artista natin. Hindi po ba? The apostles' teaching were Jesus' teaching. Dapat pakinggan. Dapat italaga ng church ang kanyang sarili sa turo ng mga apostol. Pag hindi, maliligaw. Can you say amen to that? Amen. Kaya ngayon New Testament, yan ay sulat ng mga apostol. Si Pedro may sulat dyan. Si Pablo, napakaraming sulat dyan. Kailangan natin pakinggan. Dahil yung mga sulat nila, yun ang talagang magdadala sa iyo sa mga itinuro ng Panginoong Hesus Kristo. They have no written teaching of the Lord Jesus Christ yet, but those are available from the teaching of the apostles through oral traditions. Acts chapter 2, 42 to 47, wala pang written New Testament. Wala pang naisulat na New Testament. Paano nila napakinggan yung turo ni Jesus? Ang tawag doon, sabihin nyo ulit. Oral traditions. Oral traditions. May ganoon ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo, meron silang kultura na ang mga turo ay ipinapasa-pasa. Kaya nga, huwag kayo magtaka. Bakit nung sinulat yung 4 na ebanghelyo, medyo may pagkakaiba ng mga pagkasulat. Kasi nga, galing sa oral tradition. Tama ba? Halimbawa, kinausap ko si Pastor Kit, kinuwento niya kay RJ, kinuwento kay Pastor Jonathan. Pagdating kay Pastor Jonathan, sabi ko lang daw, pagdating doon, elepante. Nag-iiba-iba. Naintindihan natin. Pero mahalaga, yung kabuuan ng kwento. Halimbawa, ano yung kabuuan ng kwento? Si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, si Jesus na Mesiyas na nag-alay ng kanyang buhay, dapat hindi nababago yun. Amen? Yun ay dapat walang pagbabago, pero yung mga minor na pagkakaiba-iba, acceptable kasi nga oral traditions. Now, what are the teachings of the apostles? No? Is it purely theological? Pag sinabi bang apostles' teaching, ito ba'y tungkol sa mga theology? Alam niyo po, the teachings of the apostles are not all about theology, but Jesus' teaching in general that includes practical living. Can you say amen? Amen. Maraming practical sa mga turo ni Jesus. Halimbawa, kausapin mo tabi mo, sabi mo, mali mo ang iyong kaaway. So practical. Tama? Napaka-practical. Tama? Hindi masyadong malalim. Tama? Kausapin mo pa rin katabi mo, sabi mo, pag manalangin ka, pumasok ka sa isang silid. Very practical. Pero may malalim na kahulugan. Ang ibig sabihin, kung magpe-pray ka ng totoo sa puso, hindi pakitang tao. So practical. Can you say amen? Amen. Yun yung mga turo ni Jesus. Kaya nga, ang turo ni Jesus ay obedience-based. No? Yung sabi niya dun sa Matthew chapter 7 na ang matalinong tao ay nakinig at ipinamuhay. Sinunod ang kanyang mga utos. Ang kanyang mga guro. Yun daw ang matalinong tao. Devoting themselves to the teaching of the apostles implies that they submit to the spiritual authority and leadership of the apostles. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakikinig
nagtatalaga ng sarili natin sa araw ng mga apostol, ang ibig sabihin, kinikilala natin sila. Sila ang iniwan na leaders ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At wala nang iba tayong pinapakinggan pa. Diba? Pag sila ang sinunod natin, wala na tayong iba pang papakinggan. Halimbawa, yung New Testament, paano siya nalikha? No? Ang mga nagdesisyon niya, no, yung council na ang mga council members na ito ay mga disipulo ng mga apostol. Diba? Reliable pa rin. Reliable pa rin. Di po ba? At yun ang mahalaga. Now, the same authority was also given to the apostles during the ascension of the Lord Jesus Christ. No? In Matthew 28:18, itong basa natin. Let's read the yellow letters lang. Sabay-sabay. I have been given all authority in heaven and on earth. Bakit tayo sumusunod sa authority ng mga apostol? Dahil binigyan sila ng authority mismo ng Panginoong Jesucristo. After that, binigay niya na yung Great Commission, no? Matthew 28:19, therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Then 20, sabay-sabay ulit, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Diba? Lino, no? Sabi niya, teach these new disciples to obey. Obedience talaga eh. Nandiyan yung church na lumalalim lang sa theology, pero hindi lumalalim sa pagsunod. Hello? Ano gusto ng Panginoon? Lumalim tayo sa pagsunod. Okay? Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Iniutos niya talaga. Iniutos niya sa mga apostol. Binigay niya mga apostol ng authority, at yung authority na ito ay inililipat din sa iglesia. At ang iglesia, ito rin ang gagawin. Therefore, the content of the apostles' teaching are all the commands that Jesus has given to the first batch of disciples, including the apostles. So these are about what Jesus practiced and taught his disciples during his earthly ministry. Yung kanyang mga ginawa at itinuro. Ang Panginoon hindi natuturo na hindi niya ginawa. Kanyang ginawa at itinuro. At isa nga sa pinaka-best example is yung baptism. Sabi ni John the Baptist, pabautismo pa ba kita? Hindi ka naman nagkasala. Ibig sabihin ng baptism, ibig sabihin ng water baptism, no, ay repentance. Hindi ka naman nagkasala. Diba? Pero ginawa ni Jesus ng magpabautismo just to give us example. No? Magbigay ng halimbawa. Sabi nga sa Acts 1:1, can we read together? In my first book, I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach. Okay, so ang ibig sabihin niyan, yung first book is the Gospel of Luke. At doon sa Gospel of Luke, nandun lahat ng ginawa at itinuro ng Panginoong Jesucristo. At ito naman ang ituturo ng mga apostol sa bagong panganak na iglesia. The present generation of believers should also devote themselves or ourselves to the teachings of the apostles so that not to depart from the right track as followers of Jesus. So, para hindi tayo maging katulad ng mga kulto. Sa Korea, ang dami ng kulto. At maraming nasirang mga iglesia, mga napasok ng kulto. Okay? Kaya paalala sa atin, huwag umalis sa turo ng mga apostol. The general principle is this. Okay? Let's read together. Right teaching or right doctrine produces right living. Bakit tayo mananatili sa turo ng mga apostol? Kasi ito nga, right teaching or right doctrine produces right
living. Okay? If we want to pursue Christ-likeness, then we need to devote ourselves to the teaching of the apostles. Amen po ba? Amen. Gusto niyo makamukha ang Panginoon sa Kristo? Amen. Manatili sa aral ng mga apostol. Pangalawa, huwag kayong mag-alala. May part 2 to. Kaya pangalawa, ito yung pabulit. Deepening in relationship to one another. Kung dati, paglalim sa iyong relasyon sa Diyos, ngayon naman, paglalim sa relasyon sa bawat isa. Vertical and horizontal. Okay. Acts chapter 2, verse 42 again. Sabay-sabay. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at kayo po na dilaw lang, sabay-sabay. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at kung yung una, boring. Yung una, boring. Kasi, yun ba yun? Lagi mag-aaral. Kaya ang hirap mag-aaral. Pastor JP, talagang tulang-tulang. Nung graduate ng Martes na ay sa wakas. Wakas. Nakatapos din sa Bible School. Hindi madali. Hindi madali. Yung pag-aaral hindi madali. Pero itong pangalawa, medyo mas madali ito. Pero kainan lang. Magkakainan lang, di ba? Feasting lang. Pero ito yung itinalaga nila ang sarili nila para laging magsalo-salo sa pagkain. Di ba? Sa English, let's read together sa English. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. So, ito hindi yung Lord's Supper nila noon, hindi katulad ngayon. Ngayon kasi kaprasong kotsa, kaprasong saro. Noon hindi. Ang Lord's Supper, supper talaga. Yeah, you're right. Supper. Kainan talaga. Okay? At yun yung ginagawa ng mga apostol. Ng mga iglesia. No? Na kaya itinalaga rin ang kanilang sarili sa sama-samang pagsasalo-salo. No? Devoting ourselves to the teaching of the apostles or to the Word of God is to grow in our knowledge of God. No? That is vertical growth. Pero, no? The second sign of a healthy church is not only vertical growth, but also horizontal growth. No? Hindi lang paglagong pag ganon, paglago rin pag ganon. Kaya nga sa sito po, karamihan ng iglesia, pagkatapos ng service, kumakain sama-sama. Bless ang taga Marikina kasi Jose magluto si Brother Mark. And so generous to always prepare food for us. Pero alam niyo yan talaga ang iglesia. No? Kumakain ng spiritual, kumakain din ang physical. Para saan yun? Para saan yun? Para lalong tumibay at lumusog ang relasyon sa bawat isa. Can say amen? Amen. Di ba? Pag nakikinig lang kayo ngayon, di wala lang. Pero maya pag kumain tayo sama-sama, mas lumalalim ang relasyon natin. Ano struggle ng kapatid? Ano ipagpe-pray ko sa iyong kapatid? Di ba? Nasaan ka na ngayon? Di po ba? At maraming nangyayari, maraming healing. Hello? Maraming healing sa panahon ng eating fellowship. Dance na yan. Di po ba? Maraming pagpapagaling ng puso. The church will attain horizontal growth if they prioritize fellowshipping with one another. You need to fellowship with one another. Okay? Kaya nga po, kahit ako, mas gusto ko ang simple church. Mas gusto ko ang small church. Kasi pag sa mega church, pagkatapos magsimpa, pakialaman. Alaman. Kung umalis na, walang pakialam sa yung iba. Kung absent ka, walang pakialam sa yung iba. Pero pag nasa simple church ka, pag nawala ka,
tatanungin ka kagad, wala ka nang nakarang kapatid, Di ba? May concern about isa sa bawat isa. Amen po ba? And one of the best way to develop good and healthy relationship among the church members is through feasting or eating fellowship. Amen po ba? So, pamagitan ng feasting, not fasting. Feasting. Eating fellowship. Di po ba? Chapter 2:42 again, yung kulay dilaw lang, sabay-sabay basahin. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain at tinapay. Alam nyo, sa panahon ngayon, itong feasting, optional. Hello? Yung eating fellowship, optional. Sa church, optional yan. Bakit? Kasi magastos yan eh. Matrabaho yan. Pero alam nyo ba? Sa unang iglesia, sa mga unang iglesia, isa ito sa mga major activities of the church. Kasama siya sa major activities of the church. Kahit nung na-establish na yung mga churches, kasama siya. Diba sabi ni Pablo na sa Thessalonica, huwag pakainin ang mga tamad. Akala natin, inutusan lang o tinuturuan ni Pablo na disiplinahin ng church yung mga tamad. Hindi po yung ganoon. Kasi kaya sila naging tamad, meron silang maling doktrina. Ang maling doktrina nila, dumating na si Jesus, so magpahinga na tayo, wala na tayong gagawin. Nandiyan na si Jesus. At sabi ni Pablo, na sa pagsasalo-salo, huwag nyo silang pakainin kasi baka magdala pa sila ng maling aral sa panahon na tayo nagsasalo-salo. Do you understand that? Pinoprotektahan ni Pablo ang church. Dahil nga yung pagsasalo-salo is a common activity of the church. Di ba? Sabi nga dito sa talatang binasa natin, lagi. Lagi sila. Okay? This eating fellowship in the early church is evidently important to maintain and strengthen the health of the growing church. No? Kasi dumami bigla sila eh. Naging 3,000 mahigit. Okay? Pag 3,000 ang iyong church, mas mahirap i-maintain ang relationship. Pag maliit, madali. Ito, mga pastor, may mga pastor dito. Pag tanong ko itong mga to, pag lumagpas ng 100 ang miyembro mo, nahirapan ka ng alalahanin ng pangalan. Lalo pag 200 na. But the first church is 3,000 members ang dagdag. Hindi pa pinanggit yung araw-araw idinaragdag ng Panginoon ang mga nililigtas. Yung 3,000, how can you memorize 3,000 names? Kaya nga, gumawa sila ng parang paano magiging malusog ang relasyon nila kahit marami sila. But this important church activity was mentioned twice in the summary report of Luke. Diba? 2 beses niya binanggit. Verse 42 and verse 46. Sabay-sabay natin basahin. 42 at saka 46. Sabay-sabay. Yung kulay dilaw lang para mabilis. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsama-sama sa pagkain ng tinapay. Verse 46. Nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga basahin natin yung kabuuan para makita natin na regular siyang gawain. Sabay-sabay. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Ano mapapagod si Brother Mark dito pag araw-araw. Pero that's how to maintain good relationship. Alam niyo si Pastor Ferdy, kaya nadisipulo talaga ng pastor namin. Sa kanya na ako kumakain eh. Sa kanya na ako naghahapunan. Mas kontawin yun eh. Kaya kami ni Joy nakikitira sa isang school eh. If I have my own house, lagi naman ako nagpapakain naman. But that's how to build relationship. Say amen. Amen. Kaya
bukod sa prayer meeting, worship gathering, meron din tayong eating fellowship. Napakahalaga yun. Di po ba? Sa English, ito sabi, they worship together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. This strong and healthy relationship within the Jerusalem church was expressed through their love and care for their poor and needy members. No? Hindi lang sila basta yung natutuwa lang na sama-sama, tinutulungan din yung mga mahihirap. Do we want to have a healthy and growing community of faith? Gusto ba natin magkaroon ng isang malusog at lumalagong iglesia? Amen po ba? Amen. Then therefore, let's follow the example of the first church that planted by the Holy Spirit. Amen? Gusto natin magkaroon ng malusog na iglesia? Ang Banal na Espiritu, binigyan tayo ng example. Ang Banal na Espiritu, binigyan tayo ng halimbawa. Di ba? Na sinabi ng Diyos na itatatag niya ang kanyang iglesia. No? Sinabi ni Jesus, di ba? Itatatag niya ang kanyang iglesia. Pero hindi niya sinabing, bahala kayo sa style niyo kung paano niyo itatag. Nang tinatag ng Diyos ang iglesia, nag-iwan siya ng halimbawa na dapat tularan. Mga pastor, mga leaders, tularan natin ito. Pangalawa pa lang, no? Kasunod, sa mga susunod na linggo, pag-usapan natin iba pang mga tanda ng isang malusog na komunidad ng mga mananampalataya. Dalawa pa lang. Una, manatili sa aral ng apostol. Ibig sabihin, manatili sa aral ni Jesus. Pangalawa, palusugin ang ating mga relasyon sa pamagitan ng eating fellowship. Laging salo-salo sa kapag na dahil meron pa kong iiyak pag kumakain. Lahat na kumakain, masaya yun. Para laging masaya sa ating mga fellowship. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, tayong lahat ay sa kayo. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataon ito. Sapagkat lubos namin na unawaan ang iglesia ay mula sa iyo. Ang iglesia ay iyong likha. Ikaw ang nagtatag. Ikaw, Panginoon, ang nagpasimula. Katulad sinabi ng Panginoon Jesucristo, that I will build my church. At ito yung nangyari through the mighty work of the Holy Spirit. Nalikha ang unang iglesia. At patuloy kayong lumilikha ng mga iglesia hanggang sa panahon na ito. And we do believe, Lord, that even City of Hope Marikina is created by the Holy Spirit. Kami mga instrumento lang, kami kabahagi lang. Pero ang totoong gumagawa, kumikilos, totoong nagpapalago, nagpapatatag, nagpapalusog ng iglesia, tagapanguna ng iglesia, walang iba kundi kayo. Panginoon, narito kami sa iyo lumalapit. Hindi kami mga perfectong tao. We are sinners. We are weak. That's why we need your grace. We need your help. We need the work of the Holy Spirit in our midst. Upang ang iglesia ito'y patuloy na lumusog at tumatag. Panginoon, pagpalain ka na lahat. Pero pang ibang mga panalangin, Panginoon, sa gabi nito. Yung iba, nanalangin sa kagalingan ng karamdaman, Panginoon, pagalingin mo sila sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. May mga kapatid kami na nanalangin para sa tagumpay ng kanilang mga negosyo at hanap buhay. Lord, right now, we claim, we speak blessing, speak favor in the name of Jesus. Not only to Brother Mark's
businesses. But also sa iba pa namin kapatid na merong mga businesses, ikaw ang tumulong sa kanila. Ikaw magbukas ng maraming pinto ng pagkakataon. Doors of opportunities in the name of Jesus. At ang sabi mo, ano man ang iyong buksan, walang makapagsasara, Panginoon. Pagpalaan mo sila. Panalangin sa mga tahanan na nangangailangan. You are Jehovah Jireh and you will provide our needs. May mga desire ng aming puso, Panginoon. Pangarap ng aming puso. We want to commit all this into your mighty hands. Aming tinatalagaan natin ito sa iyong mga kamay. At aming panalangin, Panginoon, let your will be done. Mangyari ang iyong kalooban dahil ang iyong kalooban, ang iyong plano ay laging mabuti. Napakabuti para sa amin. Panginoon, sa gabi ito, ibigay niyo yung mayamang basbas bendisyon sa bawat sa amin. Dalawa, paghari sa amin ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan sa pamagitan ng banal na Espiritu lumibisan sa amin. Na iyong ipagkakalob lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin. Iingatan mo kami, sasamahan mo kami, bibigyan ng papong, pagtatagumpay. At ibalik lamang ng buong ingat at ng papuling pagdakila ng kawaghari sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin natin, napakabuti ng ating